beloved Boss Mike Cervera. Itong mga bumoto, mga kababayan, na mga ilan, sino-sino ba yan, Boss Mike? Ito, yan. Nagpasalamat po si Jay Tariela, ang ating Commodore, sa mga sumusunod, na mga nanindigan sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Yung marami po dyan ay pinamigay nila. Pinamigay. Hindi ba sila nagtaka dyan kay Jinggoy, bumoto? Ito yung mga naging kritiko. Itong mga kritiko. Mga 15 na senador. Una dyan, mga kababayan, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, syempre, at Rapi Tulfo, Gatchalian, syempre, amin yan na, mayor namin yan. JB Ejercito, Bam Aquino, Camille Villar, mga kababayan, ako. Teka, parang itong mga to aral kay kay Manny Villar. Mukhang marunong sa history. Ngayon, ito po, mga kababayan ng mga bumoto. Tito Soto, naging kritiko ng Chinese Embassy. Kasama na yung kanilang ambassador dyan na kay Angas-Angas. Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Mig Subiri, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Rapi Tulfo, Gatchalian, Ligarda, Ejercito, Bam Aquino, Nevermind. Nevermind uli. Eto naman, si Nevermind uli. At si Lito Lapid, mga kababayan ko. Yan po, mga kababayan, sipin yung maigi. Siyempre, si Bato, alam nyo naman na magiging boto nun himod din sa wet faction Diba? Si Bato, dumidila rin sa puwet ng China yon. Amuyin nyo yung batok ni Bato. Amoy ebak yun. Siyempre, dito na tayo. Nasaan na yung mga nawawala dyan? Nasaan si Bongo? Di ba? Nasaan yung mga Cayetano? Yung mga Cayetano, nasaan na? Nasaan na yung si Marcoleta? Nasaan na si Padilla? Nasaan na yung pong marami dyan na wala? Nakuha nyo, mga kababayan. May DDS galit sa'yo, bayaan mo, manigas siya dyan. Manigas sila, basta kakampi ko lahat ng vlogger nila. Diba? Yan yung mga DDS dyan. Makinig, mga DDS, makinig kayo kung gaano kayo katatanga, kabobobo, palibasa, mga ninuno nyo, mga makapili. Etong mga pro-China na mga kung sino-sino yung mga nandiyan dyan, mga kababayan ko, yan po ang mga ninuno niyan, mga lolo't lola niyan, yan po yung mga makapili. Yan po yung mga sinusuotan ng mga bayong na may butas na mata lang ang kita sa ulo nila. Di ba? Kanino ba naman magmamana yan, Donald? Ang lahat ng mga DDS na yan, alam nyo, yaan po yung mga makapili noon na, na ang lolo nila ay tinuturo yung ating mga kababayan na magigiting naman na kay Risa Ontiveros, kay Trillanes, kay Ping Lacson, at yung ilan dito sa litrato, yung iba dyan, mga panggap lang yan. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, alam nyo na. Alam nyo na. Huwag na kayong magtaka kung bakit himod sa mga puwetang mga yan, ang mga dugong na nananaytay sa kanilang mga ugat, yan po ay minana nila sa mga ninuno nila na mga makapili nung araw.
So hanapin nyo na ho, mga kababayan. Oo. Panahon ng mga Hapon, mga traidor, sabi ni Benji Bernardo. Yan yun. O ngayon, panahon ng mga China, ng mga Incheck. Sila pa rin ang mga lahi nila, ang mga makapili. Diba? Putik na yan, mga makapili yan. Oo. Oh. So hanapin nyo na lang, mga kababayan ko ha. Buti pa nga ito, mga kababayan, si Ronald Llamas lumalaban, no? Tingnan nyo. Patrick sa dahan ng politik. Ito na mga kababayan, ito yung mga, tulad ni Ronald Llamas, ito po yung mga katulad nila, ano ba yun? Hindi, yung Tarok. Oh! Nakalimutan ko na. Oo, yung leader ng Hook Balahap. Oo. Kasi etong si Ronald Llamas, ganun din ang peg niya. Alam nyo, mga kababayan, nauulit lang kasi. Nung araw, mga kababayan, may mga Andres Bonifacio, na talagang matapang na lumalaban, parang Magdalo, si Trillanes, yun, si Jotaro, kaya, Eto naman, si Ronald Llamas, eto naman lahing Jotaro. Nakuha nyo? O, nagigets nyo ba? Nasusundan nyo ako? Iba-iba kasi yan Ito naman, hindi, si Joe Tarok, announcer yun Luis Tarok! Naalala ko yun, si Joe Tarok tuwing umaga napapakinggan ko sa radyo. Ano ba? Luis, si Luis Tarok, mga kababayan ko, yun, yung leader ng Hook Balahap. Diba? Ano yun? Hook Balahap. Hukbong bayan. Laban sa mga Hapon. Diba? Hukbong bayan, laban sa mga Hapon. Tama ba? Tama ba yung ibig sabihin kung hindi ako nagkakamali Hook Balahap. Hukbong bayan, laban sa mga Hapon. Ito yun. Oo, mga kababayan, ito. Heto. Tama. Ganito naman ang lahi nila. Sila, Llamas, yung mga yan. Diba? So mga kababayan, nung araw may iba-iba talagang mga, mga faction. Faction nila Luis Tarok. Oo. Faction ng mga, ng gobyerno. At faction ng mga makapili. Ito po yung mga mayayaman na takot, maghirap. Kaya kung sino-sinong pinagtuturo nila na mga mga kapwa nila Pilipino para ipapatay sa mga Hapon nung panahon ng Hapon. Ngayon naman, ito naman lahi ni Robin Padilla, lahi nila, nila Bato, nila Bongo, at itong si, lalong-lalong na itong si Marcoleta, ito yun, yung mga yan sa makabagong panahon, sila yung mga traidor sa bayan na ito. Ang tao pa mo Diba? Ngayon, mga kababayan, syempre, tayo ho yung mga ordinaryong tao na nagmamahal sa bayan, na sumusuporta sa nagtatanggol sa ating mga teritoryo. Ganon yon. Ngayon, mga kababayan ko, eto na. Kita mo, di ba? LD Channel, Lapat na lapat, Naiintindihan nyo na, mga kababayan, kung ano yung ibig ko sabihin kahit nalalabuan kayo. Eto na ho, ang mga Hook Balahap sa panahon ng mga China. Incheck. Panahon ng mga Incheck, mga kababayan. Eto na, pasok! Mainit ang patok sa dahan ng political strategy sa si Ronald Llamas at ng Chinese Embassy. Kita Dahil nyo? mula sa TV5 Media Center, makakausap po natin si Ginoong Ronald Llamas. Ito naman ang kagandahan sa mga Hook Balahap sa makabagong panahon. Ito, bardagulan kapag ka may diskusyon. Pero, nakikiisa sa gobyerno kapag ka mayroong revolusyon. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Ano yung revolusyon? Revolusyon para ipagtanggol ang sariling ating teritoryo, ang sariling atin na
na ito ay inaabuso at kinakamkam ng mga makapangyarihang, mga mapang-aping, uring mga bansa. Yung putek. Tao pareha. Yung mga banatan ni Mike Cervera, parang mga NPA Nakuha niya. Ito ho yung mga yan, nakikisa sa gobyerno, lumalaban kasi para ipagtanggol ang ating teritoryo. Hindi ho katulad nito nila Marcoleta. Bukod sa panot siya, porque pinatawag at nakipagpulong ang embahada ng China sa kanya, dumidila na ng puwet nila. Diba? Tama, mga kababayan, Marites Musni, dayuhan, di ba? Ito na, pakinggan natin ang makabagong Huk Balahap, ang makabagong lahing Luis Tarok, ng panahon. Ito na. Sir, magandang hapon po, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Jiggy. Apo, at Wag mo na ako tawagin na political strategist, baka magalit lalo yung Chinese Embassy. Oo nga, ito, Yan, mga kababayan, magagalit daw ang Chinese Embassy sa kanya. ito mainit itong mga nakaraang araw at tinawag niyong trolls in suits ang mga taga-Chinese Embassy. Ano bang pinag-ugatan to? Alam natin yung kay spokesperson Jay Tariela ng PCG, doon talaga yung paramit siya nun. So, sige po, pakikwento nyo. Well, binanatan kasi ng Chinese Embassy yung dalawa nating senador, Yan. dalawang kongresista, Yan. at secretary, at yung spokesperson ng ating Coast Guard. Si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Risa Ontiveros, si Congresswoman Laila De Lima, Congressman Chel Jokno, at saka si Secretary Gibo Chodoro, si PCG spokesperson Tariela. Nako, lahat yan. Ang nila, medyo barumbado. Oo nga, napakabarumbado nyo. Samantalang yung mga mamamayan ninyo, ang babait sa China, ha? Sa totoo lang, mga kababayan, yung mga mamamayan nila sa China, maasikaso, hindi ho ganyang mga ugali ng mga ito. Parang hindi mga diplomats. Kaya medyo kino-all-out ko sila. Para naman kayo mga trolls, kung bumanat, mga dapat diplomats kayo No? Kaya sabi ko, yung title ng aking column sa Philippine Star last Sunday ay Trolls in Suits, mga trolls na naka-Amerikana. Kaya same day, nagalit sila, bumanat sila. Na sino ba ito na nagpapanggap na political analyst? Kung nakita nila yung title o yung pangalan ng column ko, political heckler. Oo nga. Hindi ako nagpapanggap na political analyst. Oo. Sabi rin nila na ako daw ay isang nobody na gusto lamang manggulo. Kita nyo mga kababayan, sinisiraan na kagad nila mga kababayan yung mga tao na nagsasalita laban sa kanila. Baka nakakalimutan nila na kahit ganyan si Ronald Llamas, tinitignan ata, yan po mga kababayan ay kilala sa ating bansa na matlupit din na nag-aanalisa. Kahit hindi niya sinasabi, iba yung malupit pa rin yan, di ba? At higit sa lahat, mga kababayan ko, hindi ba nila naisip si Ronald Llamas ay isang Pilipino, totoong Pilipino, na karapatan at obligasyon niya na ipagtanggol ang bayan na ito. Tama mga kababayan ko? Bilang Pilipino na katulad natin, tayo ay mga kababayan, obligasyon natin ito na ipagtanggol ang ating mga teritoryo, ang ating bansa, at ang ating mga kasarinlan. Yan yun. Hindi yata naiintindihan ng China kung sino man yung hayop na yan. Na mga kababayan, na Pilipino kasi, kaya kailangan magsalita ng ganire. Kayo nga, hindi naman kayo Pilipino. Salita kayo na salita sa bayan namin Di ba? Anong paki nyo? Wapakels kayo. Si Marcoleta lang ang humihimod sa wet packs ninyo, tsaka yung mga kasama niya sila Bongo, Robin Padilla, at mga Cayetano at marami pang ibang mga senador dyan. Di ba? Pilipino yan Buko rin tong mga
Chikwa na to. Oh, ang tatanga rin eh. Oh, sa totoo lang ha, ang tatanga rin. Oh, tuloy. Normal lang yan na magsalita tayo. Normal lang din na magsalita tayo. Di ba? Normal lang din, mga kababayan, na humarap tayo sa hamon kahit na ano na mangyari. Kahit buhay pa natin ang kapalit dito. Kaya minsan mga kababayan, siguro tayo yung mga lahing mga Mala Andres Bonifacio, mga ganyan Mala Miguel Malbar, mga ganon ng mga lahi natin. Oh, hindi kaya mga kababayan, di ba? Oh, tayo yun. Mga Marcelo del Pilar, Juan Luna, ganyan. Di ba? Di ba? General Luna, ganon ang mga lahi natin. Del Pilar, di ba? Yan yun. Tayo. Oh, kita nyo mga kababayan ko, nauulit talaga yung mga nangyayari nung mga unang panahon. Mga lahi natin, lapo-lapo, ganon. Di ba? Yung mga DDS, yan yung mga lahi ng mga makapili. Mailigtas nila yung sarili nila, ituturo nila yung iba. Kahit mamatay yung kababayan nila, kahit mapahamak ang bansa nila, basta ang mahalaga yung sarili nila, maligtas sila. Diba? Oh, pasalamat ka, Martin, wala kang kinalaman dito. Tao ka ba? Diba? Oo, kung hindi, malamang kasali ka na naman. Di ba mga kababayan ko? Tama ba? Tama yung sinabi ko? Tayo yun banggitin nyo na lahat ng mga bayani, mala Apolinario Mabini, mala Emilio Jacinto. Yung po yung lahi natin. Ganon. Sa totoo lang, kasama po yung tatay ng lolo namin. Tatay ng lolo ko. Yan. Tatay ng lolo ko sa mga sa mga lumaban sa mga Amerikano. Yun na yun eh. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit ganito tayo. Di ba mga kababayan? Tayo ay lahing Andres Bonifacio. Mala Trillanes ang datingan, Kung kayo, mga babae kayo yung mga anak ni Tandang Sora. Kung kayo, mga babae, kayo yung mga anak ni Diego Silang at sino yung isa? Diba? Gabriela Silang. Diba? Kayo yun. Kayo yung mga anak ni Diego Silang at ni Gabriela Silang. Kayo yun. Anong Jega? Diba? Ngayon, mga kababayan, yung mga DDS, ayun, anak ni Dugong. Anak ni Digong. Mga anak ni Digong. Kaya nga tatay ang tawag nila kay Digong eh. Kasi mga kababayan, yung tatay nila pro-China. Di ba? Ayan basta ako anak ni Gabriela kasi Ilocano rin ako. Di ba? Alam nyo mga Ilocano, tandaan nyo mga malabayani yan. Kaya huwag kayong magtaka kung kaming mga Ilocano ay talagang kininayo ko na tagarod. Pagpadasin nyo lang ako Uray tinagbatan, sigilat ta. Di ba? Kahit tagaan ang mga Ilocano, lalaban niya mga yan, mga kababayan. Sige nga. Si Chabit, Sampid lang yun. Kaya nga pangalan niya, Chabit, Sampid. Ito na. Makinig na. Ako ay bumabanat. Sabi ko naman, salamat naman dahil 8 paragraphs yung banat nila sa akin. Parang talagang pinag-aksayan ka, pinag-aksayan si Ronald, hindi na ako nobody. 8 paragraphs
Kaya, lalo, Oo, no, hindi ka na nobody nun. Binigyan ka ng oras. Biruin mo, ilang paragraph yan. Ang dami. silang nagalit dahil sabi ko nga sa kanila Na? kahapon ay kinonfirm lang nila yung sinasabi ko na sila ay mga trolls umasta. Dahil Oh. ang atake nila sa akin ay parang mga trolls. Totoo naman kasi, aminin nyo na, kayong mga Chekwa, marami kayong trolls. Uy! Meron akong ipapaalala sa inyo mga kababayan. Natatandaan nyo pa? Tandang-tandaan nyo pa ba yung mga DDS vlogger nung sila ay punta ng China para ilang araw, ilang linggo sila na nandoon lang sila sa kanilang dormitoryo para idoktrina siguro na kung ano yung mga naratibo ng China, yun ang mga siniksik sa mga utak nila. Kaya wag na kayong magtaka, etong mga vlogger ni Duterte, solid na pro-China. Tama ba? Naalala nyo pa ba yun? Huwag nyo kakalimutan yan, ha? Oo. Ang mga vlogger ni Duterte, pinag-seminar sa China. Oo. Tinuruan, mga kababayan ng mga naratibo, na kanilang gamitin para mahalin. Oo. Kung anuman, mga kababayan ko, yung pong mga sinasabi nilang naratibo, diyan po sa West Philippine Sea. Kaya etong si Marcoleta na nagsasabi, wala daw, West Philippine Sea. Bobo talaga to eh. Ewan ko. Siguro nung nawala yung buhok niya, kasama na yung utak niyang nawala. Lalo yata silang nagalit. Kaya today, pumanat na naman sila. At yun nga, no, yung tinawag ko ang suits clothing. Natawa naman ako sa comment ni ako, sitting, isa yung kaibigan mo, Boss Mike, Attorney Trixie. Lako, sa susunod may papakita ako sa inyo. Ewan ko sa inyo. Oo, yaan nyo na yun. Di ba? Oo, sabi ko nga, opinion niya yun eh. Di ba? So yan po, pati itong si Ronald Llamas ay pinag-aaksayan po ng China ngayon. Kasi nga mga kababayan, mukhang nasasaktan sila sa ginagawa ng ating mga mga opisyal ng gobyerno sa pagtuligsa diyan po sa kanilang ginagawa diyan sa ating mga teritoryo. Our beloved Boss Mike